sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta na po kayo? Ako nga pala si Kakay, 30 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Villarreal Street, Gulod, Novaliches, Quezon City. May ibabahagi lamang ako sa inyo ng mga pangyayari sa buhay ko na sabihin na nating mahiwaga at nakakakilabot. Walang masyadong involved na supernatural forces sa kwento ko, kaya sa mga nag-e-expect ng sobrang horror, puputulin ko na po ang expectations ninyo. Papa Dudut, sumulat po ako sa inyo hindi lang para magkwento kundi para magbigay din ng babala. Ngayon pa lamang ay aminin ko na sa inyo na kakaiba ko. Not the sense na kakaiba ang itsura ko. Physically ay normal akong tignan, pitit, 4'11 ang height, kayumanggi at cute. Pero meron akong hidden na kakayahan. At yun ay ang pagkakaroon ng pangitain. Dalawang klase ng pangitain ang nararanasan ko. Dream manifestation at vision. Kapag sinabing dream manifestation, syempre sa panaginip nakaka-receive ako ng pangitain. Premonition o prediction. Pag vision naman ay gising ako tapos ay bigla ko na lang nakikita ang mga pangitain sa mata ko. Na para bang saglit akong nate-teleport sa isang scene tapos ay nakikita ko kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi po ako pala simba noong bata pa lamang ako. Hindi nagdadasal kahit na yung mga kapamilya ko ay nagdarasal bago matulog. Ewan ko ba Papa Dudut pero parang ang layo ko sa Diyos noon. Hindi ko rin kilala yung mga santo at santa na mga Katoliko kahit na isa akong Katoliko. Samantala ay nagsimula mga pagpapakita ng mga pangitain sa akin noong nagkaroon ako ng first menstruation. Nasa 10 years old ako that time. Pero ng mga panahong yon ay hindi ko po yon pinapansin. Then dumating ang high school. First year ako noon nang madalas na akong nananaginip ng mga saints pero nasa langit sila. Yung mga imahe naglilitawan sa kalangitan. Para bang nagsa-slideshow. Nakikita ko yung mga santo tulad ng imahe ni Mama Mary, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at iba pang mga santo na hindi ko na makilala. Bukod sa hindi ako pala simba at paladasal noon ay hindi rin ako naniniwala na may himala lalo na kapag nanggagaling sa mga santo. So ayun na nga Papa Dudut, pagkatapos nang mga nakikita ko ay bigla akong nalipad at parang nagta-time travel sa layo ng narating ko. Sa dulo ng langit ay nakita ko una yung mga tao na nasa likod at harapan ko. Tapos may isang matandang lalaki na foreigner na parang pari. Pero alam kong santo ang lumapit sa akin at hinawakan ang ulo ko. Tapos may sinabi siya sa akin na siya kong kinagulat. Gamitin mo ang kakayahan mo sa kabutihan. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya sa akin. Take note ha, in Tagalog. Tapos noon ay nagising na ako sa panaginip kong yon. Pero agad kong naramdaman na may kakaiba noon sa akin. Ang gaan ng pakiramdam ko at ang ganda ng mood ko. Nang sumunod na gabi, nagkaroon ako ng panaginip. Yung settings ng lugar sa amin.
Lumabas daw ako ng bahay, sobrang init ng panahon na yon. Pagtingin ko sa itaas ng kalangitan ay ang ganda ng mga clouds. Nang biglang may lumitaw na napakalaking buwan. Planeta? Pero bakit ang laki? Ano yon? Tapos biglang may tumunog na parang tulo ng tubig. Saka mula ng malakas. Pagkatapos ng panaginip kong yon, the other day lumindol sa Bohol tapos at bumagyo ng malakas yung Super Typhoon Yolanda. Pero binaliwala ko lamang yon dahil parang ilang araw bago ako na naginip ay nabalitaan ko ng may darating na malakas na bagyo noon. Yun nga lang ay nakakakilabot kasi marami ang namatay noong kasagsagan ng bagyong Yolanda. Sa kabilang banda ng mga panahong yon ay nangungupahan lamang kami ng bahay. At dahil nasira ang bahay namin sa Tacloban dahil sa bagyong Yolanda, ay napilitan kaming maghanap ng matitirhan. Tamang-tama, tinulungan kami noon ng isang kamag-anak namin na nakatira sa Villarreal dito sa Novaliches, Quezon City. Dahil na rin sa hirap ng buhay, dahil sa pinsalang dulot ng bagyo, ay hindi na po kami nagdalawang isip noon na lumipat. Eksaktong isang buwan bago magpasko kami lumipat noon. Isang gabi nalimpungatan ako sa aking pagtulog nang may maramdaman akong humawak sa binti ko. Ang pwesto pala ng pagkakahiga ko is straight yung katawan ko at nakatihaya. Pero laking pagtataka ko nang babangon na sana ako. Kasi kahit anong pilit ko ay hindi ako makagalaw. Hindi ko rin alam kung bakit pero sobrang dilim ng paligid. Ang pagkakaalala ko ay hindi ko naman pinatay ang ilaw bago ako matulog. Sobrang bigat din ang pakiramdam ko ng mga panahong yon. Kaya napagtanto ko na sleep paralysis ang nangyari. Subalit nagtataka ako sapagkat kadalasan nakikita ko ang paligid ko na maliwanag. Malinaw tuwing magkakaroon ako ng sleep paralysis. Pero wala akong makita ng mga panahong yon, sobrang dilim, Papa Dudut. Naiyak na rin ako kasi parang hindi na ako makahinga. Akala ko ay katapusan ko na. Kaya napadasal talaga ako noon. Sabi ko noon ay Lord, wag muna, marami pa akong plano sa buhay. Hanggang sa biglang nagliwanag ang paligid as in nakakasilaw. Kahit nahirap makakita ay ginawa ko ang aking magagawa. Ginala ko ang aking paningin sa paligid. Hindi ko talaga makakalimutan ang nakita ko. May lalaking nakatayo sa bandang kaliwa na wari ko'y nakatingin sa akin. Hindi ko siya kilala pero nagulat ako nang makita ko ang hawak-hawak nitong isang picture frame na animoy yakap niya. Nandoon ang larawan ng Tito Benji na pinsan ni Mama at kapitbahay lang namin na buhay pa. Pagkatapos kong makita yon ay bigla ako nagising na sobrang pagod. Hingal na hingal at pawisan. Pagtingin ko sa orasan ay pasado 3:00 na ng madaling araw at hindi na ako nakatulog pagkatapos. Nag-ML na lamang ako. Sinolo ko muna ang panaginip na yon pero binabasag ako ng kung ano ang nais ipahiwatig ng panaginip na yon. Kaya naman ay kwento ko yung panaginip na yon kay Mama. At pagkalipas ng mahigit 1 buwan, ay nagkasakit si Tito Benji. Nagulat si Mama sa nabalitaan niya at naalala niya yung ikinukwento ko sa kanya. Binalita naman yon sa akin ng aking ina at sinabi niyang masama pala ang pahiwatig ng nakita ko. Tinanong ko pa nga kung bakit si Tito yon. Ang alam ko ay malusog na tao yon. Doon na rin na ikwento ni Mama na matagal na raw pa lang. Alam ng tiyuhin ko na may cancer siya pero ayaw niyang sabihin sa pamilya niya dahil ayaw niya itong mag-alala. Kaya yun, ang buong akala ng lahat ay maliksi si Tito Benji kasi kapag kaharap niya kami ay ang lakas niya. Hindi nagtagal, May 2014 ay binawian ng buhay si Tito Benji.
Nagkatotoo yung vision ko na merong isang lalaki ang hawak ng litrato ng tiyuhin ko habang hinahatid ito sa huling hantungan. Si Kuya Vernie pala yun, ang panganay na anak ni Tito Benji. Samantala, simula nang lumipat kami dito sa bahay ng kamag-anak namin sa Villarreal, ay naging maganda naman ang aming pamumuhay dahil sa sunod-sunod na swerte na dumating kina Papa at sa panganay kong kapatid na si Kuya Elton sa trabaho nila. Bukod sa promotion ay tumaas lalo ang nagiging sahod nila. Pareho na silang supervisor sa isang steel factory doon sa Baisa, Quezon City. Ngunit, nung lagi nagkakaroon ng malaking pera ang mga magulang ko ay nagsimula na akong magkaroon ng vision na matatapos daw ang swerteng dumarating sa amin at mapapalitan nyo ng mabibigat na mga pagsubok. At yun nga, hindi namin inaasahan ang mga sumunod na mga pangyayari. Sunod-sunod na nagkasakit sa amin at yung iba ay pabalik-balik sa ospital. Tulad ko, na nagkakasakit ako ng mahigit 2 linggo. 1 linggo ako nagkasakit sa bahay at 1 linggo din akong na-confine sa ospital. Pero Papa Dudut, bago ako noon ma-confine sa hospital ay may mga dumarating na visions ako. Nakakakita ako ng mga taong hindi namin kilala tapos may nakita pa akong isang anino ng binatang naka-jacket at nagsisigarilyo na para siyang problemado. Yung usok ng sigarilyo ay lumilibot sa kwarto ko na parang isang pulang bagay na lumilipad. Sinabi ko ito kay Mama pero wala naman daw siyang nakikitang tao. Sabi ko sa kanya baka pangitain yon, kaya nag-alala noon si Mama at napasimba ng 10 oras sa simbahan ng Nazareno sa Quiapo. Kinabukasan ay nagkasakit din ang kapatid kong 12 years old. Bigla ito nanghina at nilagnat. Kaya sabay kaming dalawa na dinala sa ospital at nung i-confine na kami ay magkahiwalay kami sa emergency room dahil wala ng space sa pwesto kung saan ay nakahiga ang kapatid ko. Lumapit sa akin yung nurse noon. Kailangan ko daw magpausok kaya umupo ako at sinunod lahat ng sinabi ng nurse sa akin. Tapos nung umalis siya, may nurse akong nakita na nakatalikod sa akin. Kinabahan ako noon kasi baka isa na naman yon sa vision ko. Bigla naman siyang nawala na parang bula noong napakurap ako. Sa kabilang banda, na may sakit ako noon ay nag-aalala rin po ako para sa kapatid ko. Kaya palagi ako nagdarasal noon sa Diyos na sana'y pareho na kaming gumaling at matapos na ang pagsubok na yon sa buhay ko. Hindi nga nagtagal ay makalipas ang 3 araw ay ang kapatid ko ang unang na-discharge sa ospital. Habang ako naman ay nanatili pa ng 4 na araw doon. Pero noong malapit na akong gumaling ay muli akong nagkaroon ng vision. Sa vision ko ay nakita ko si Papa na nakahiga rin sa kama ng ospital. Kaya nang bumalik na ang isip ko sa realidad ay natakot ako at sinabi ko yon kay Mama. At hindi namin alam, maaksidente pala si Papa noon sa trabaho. Ligtas naman siya at hindi naman siya na baldado. Pero 1 linggo din siyang na-confine dahil sa mga natamo niyang sugat at bale sa buto. Abot langit ang panalangin namin noon na sana'y matapos na ang lahat ng problema namin. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon ako ng pangitain na babalik sa dating maayos ang mga buhay namin. Pero aalis ako sa aming bahay. Noong una ay hindi ko pa alam ang rason pero na-realize ko din agad matapos magkaroon ng problemang pinansyal ang mga magulang ko. Bilang pangalawa sa nakatatanda ay nagpasya na akong magtrabaho noon sa isang factory sa Imus, Cavite. 16 years old lamang ako noon pero dinaya ko ang edad ko sa tulong na rin ng mga kamag-anak ko. Kaya nakapasok ako sa nasabing factory ng mga pagkain doon sa Anabo. Nang mga panahong yon ay nagstay in na rin po ako dahil malayo ang Gulod Novaliches sa Imus, Cavite. Samantala pagdating ko sa Imus ay dumadami ang mga pangitaing nararamdaman at nakikita ko. Una ay nanaginip ako na natatanggal daw ang mga ngipin ko
Ang totoo niya na hindi na bago sa akin ang panaginip na yon. Pero papadudot, para sa akin ay masamang pangitain yon dahil kapag nananaginip ako nang natatanggal daw ang mga ngipin ko, ay mayroong mamamatay na isa sa mga kakilala at kadugo ko. Samantala, every Sunday akong umuuwi sa Gulod para makatipid sa pamasahe sa sobrang hirap ng buhay. Nanaginip ako isang gabi na nalaglag lahat ng ngipin ko. Pag-uwi ko sa amin ay namatay pala yung isa naming kamag-anak na lolo. Aneurysm ang kinamatay nito. After a month ay muli akong nanaginip na natatanggalan daw ako ng ngipin. The next thing I knew ay na-diagnose na may cancer si Kuya Vernie. Isang cancer na pumatay sa kanyang ama, si Tito Benji. Nabalitaan ko na lamang na dinala ito sa East Avenue Medical Center para operahan. Hindi successful ang operasyon at namatay ang pinsan ko. Samantala pagkamatay ni Kuya Vernie ay akala ko ay tapos na ang lahat, pero isang gabi na naginip ako na nalalaglag ulit lahat ng ngipin ko. Bigla akong kinabahan at inisip ko kung sino ang susunod na mamamatay, hanggang sa tumawag sa akin si mama ng gabing yon at binalita niya sa akin ang isang masamang balita. Namatay ang aking ama sa atake sa puso at syempre devastated kami. Lalo na ako, at may pagkakataon na parang sinisisi ko ang sarili ko. Hindi ko alam noon kung dapat ko bang sisihin ang mga pangitaing nararamdaman at nakikita ko. Ayon, dahil biglaan ang pagkamatay ng aming amay, nahirapan kaming tanggapin yon. Samantala, pangalawa sa mga pangitaing madalas kong makita sa panaginip o sa aking vision ay ang pagtawid ko sa baha o biglang pagbaha sa lugar na kinakalagyan ko. Year 2016, nagkasakit na ang lola ko. At age 84 ay dala na rin ang katandaan ay nagkasakit siya sa baga at nagkaroon ng enlargement of the heart. Prior to her death, paulit-ulit akong nananaginip nang nasa napakalawak na sapa o ilog ako nakatayo sa gitna. Minsan ay kasama ko ang lola ko, minsan ako lang mag-isa. Ang senaryo ay parang doon sa sapa na malapit sa lupa namin sa bukid, kung saan kami nangunguha ng suso ng lola ko. Lola's girl kasi ako, palagi akong nakabuntot sa kanya. Pero ang sapa ay parang falls sa ibaba kung saan ay pabagsak ang tubig. Maya-maya bigla na lang magka-flash flood. At ano rin ako sa ibaba kung saan ay pagod na pagod ako pagising. Paulit-ulit yon at tumigil lang noong namatay ang lola ko. Nang namatay ang lola ko noong 2016 ay kasalukuyan ko namang pinapagamot ang mama ko dahil nakakaranas siya ng hirap sa paghinga at madalas na pagkirot ng kanyang dibdib. Meron din siyang incontinence, yung halos maya-maya ay ihi ng ihi at para siyang nababalda. Gawa na rin siguro ng sobrang sipag noong kabataan niya. Nang mamatay ang lola ko ay wala akong choice kundi ang tumigil sa pagtatrabaho para alagaan si mama. Hindi ko naman maasahan ang bunsong kapatid ko kasi isa pa rin yon sa mga mahina ang katawan. Buti na lang si kuya ay muling na-promote sa trabaho. Kaya siya ang sumusuporta sa amin. Bagamat ako naman noon ay nagpa-part-time na work from home, kaya kahit na nasa bahay ako ay kumikita pa rin po ako. Samantala, same year, nang mag-umpisa na naman akong managinip ng baha. Yung bahay namin ay mismong tabing ilog, kung saan ay palagi kong napapanaginipan ay ang mga lumang senaryo na puro pakawayan ang nasa kabila ng tabing ilog. Doon ako naglalakad sa may kawayanan tapos ay tatawid ako ng ilog. Habang naglalakad ako sa gitna papunta sa bahay namin ay biglang bubugso ang baha. Biglang tataas ang tubig hanggang sa leeg ko at takot at hirap na hirap ako hanggang makarating sa gilid ng ilog malapit sa bahay namin. Paulit-ulit ang panaginip kong yon hanggang sa mamatay ang mama ko noong February 19, 2017. Doon lang tumigil ang panaginip ko ng baha. Doon ko na-realize na masamang pangitain pala yon.
Sa kabilang banda, isa rin sa masamang pangitain ko ang pananaginip na naglalakad ako mag-isa sa sementeryo. Ito ang pinakaayaw kong panaginip. Kaya pag gumigising ako ay parang nasusuka ako na hindi maintindihan. Around June 2017 noong nag-start akong managinip na naglalakad ako sa sementeryo doon sa may area na tinatawag na common o tambakan ng mga hinukay na mga buto at kalansay. Doon ako palagi sa area na yon. That time ay nalaman kong nabuntis ako ng boyfriend ko noon na hindi nagtagal ay tinakasan din po ako. So yun na nga papadudot, that time ay pareho kaming buntis ng auntie ko na youngest sister ng mama ko. Nauna siyang magbuntis sa akin ng 3 buwan. Paulit-ulit yung panaginip ko until mamatay ang auntie ko ng November 2017 dahil sa eclampsia. Hindi niya nailabas ang baby niya at kasama niya ito sa kabaong na nailibing. Yung spot na nilakaran ko sa panaginip ay doon siya nakalibing at na-realize ko na yun pala ang ibig sabihin ng pangitain kong yon. Hindi nagtagal, year 2019 ay nag-asawa na ako. At nung time na yon ay 2 na ang anak ko. First week of September 2019 ay muli akong nanaginip na naglalakad ako sa sementeryo. Sa takot ko ay ikinuwento ko yon sa kaibigan ko. Sabi ko sa friend ko, "Ate, sino sa mga kamag-anak ko ang mamamatay?" Nanaginip ulit ako, naglalakad ako sa sementeryo. Pag ganito may namamatay akong kamag-anak. Lumipas ang isang araw. May nag-chat sa akin, isang malayong pinsan, yung kapatid ng tatay niya ay na-confine sa San Lazaro Hospital. Walang anak at walang asawa at siya lang ang pinakamalapit na kamag-anak pero need niyang pumasok sa trabaho kinabukasan. Hindi ako nag-commit pero binigyan ko siya ng maraming options or suggestions ng mga gagawin. Pero in the end ay nakonsensya din ako na hindi tulungan yon, kamag-anak ko yon. Pumunta ako ng ospital ng Thursday. Okay naman siya, maayos kumain, maraming kwento pero bagsak ang platelet niya. Kinabukasan Friday, bumalik ulit ako at dinalhan ko siya ng chow fan. Bago ko umuwi noong gabi ay inayos ko ang mga gamit niya. Bumili ako ng tubig, diapers at kinabit ko sa kanya. Magana pa rin siyang kumain at maganda pa nga ang pagbaybay niya sa akin. 3 times kaming nagpaalaman. Sabi ko ay Monday na ang balik ko, pagaling siya. Kinabukasan Saturday ay nag-attend ako ng party pero noong hapon bandang 3:00. Nakachat ko sa messenger yung opposite sa bed niya na patient. Nagsusuka at nanghihina daw kaya kinabahan ako. 3 a.m. ng linggo we've decided na pumunta na ng ospital. Kasi comatose na at na-ICU na siya. Pagdating ko ng ospital, sarado pa ang entrance so umidlip muna kami sa sasakyan. 6 a.m. sumagot na sa akin yung pamangkin ko na may bantay na daw. Mga kapatid niya so sabi ko ay uuwi lang ako para makapagpahinga. Nag-decide akong sumilip muna sa kanya sa ICU. Pagpasok ko ng entrance after ko maglagay ng gown. Naalala ko ang cellphone ko sa bag ko na hawak ng pinsang ko sa labas. Nung kukunin ko na ay tumunog ang cellphone ko at nakakakilabot yon. Yung default music ng isang cellphone brand. Ang sabi ng pinsang ko, naku baka nagparamdam na. Kinilabutan ako bigla. Pagpasok ko ni-revive na siya at putlang-putla na. Inintay na lang mag-flatline bago mag-declare ng time of death. Dali-dali akong lumabas ng ICU. Naisip ko bigla ang panaginip ko na naglalakad ako sa sementeryo. At yon ang pangitain ng pagtunog ng cellphone ko. Hindi nga nagtagal ay namatay na yung tiyuhin ng pinsan ko at syempre nalungkot kami lalo na ako. Kahit na hindi ko kilala yon at kaklose ay naawa ako. Pero at the same time, nagsimula na rin akong matakot dahil lahat ng mga pangitain o visions ko ay puro sa kamatayan. Kaya todo ang pagdarasal ko tuwing gabi na sana'y huwag na akong makakita pa ng mga visions. At pangitain kasi no use naman kung tutuusin. Hindi ko naman mapipigilan ang pagkamatay nila.
At saka dahil sa mga nangyari, parang bumagsak ang mental health ko dahil sa magkahalong takot, pag-aalala at alertness sa tuwing nakakapanaginip ako at nakakakita ng mga hindi pangkaraniwan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay ganito pa rin ako. Nakakakita pa rin ako ng mga visions at nakakaramdam pa rin ng mga pangitain. At natatakot ako kasi baka sa susunod na pangitain na makita ko ay babala na pala sa akin na mamamatay ang isa sa mga pamilya ko. Ayoko. Hindi ko po kakayanin. Kaya patuloy ako sa pagdarasal sa Panginoon na sana'y huwag niyang hayaang mapahamak ang pamilya ko. At matigil na itong kawirduhan sa buhay ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat. Magandang araw. Lubos na gumagalang, Kakay. Maraming salamat, Kakay, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang tanong saan ba nanggagaling ang mga pangitain? Sa Diyos ba o galing sa dyablo? Sabi ng karamihan sa mga eksperto, ang mga pangitain ay galing lamang sa Diyos dahil siya lamang ang may alam ng hinaharap. Kung galing naman po ito sa iba, malamang ay peke yun at layunin lamang nito ang makapaglinlang ng tao. Maari pa bang magbigay ng pangitain ng Diyos sa ngayon? Oo, nagbibigay pa ba ng pangitain ng Diyos sa mga tao? Posible. Dapat ba tayong umasa na ang mga pangitain ay maging karaniwang pangyayari sa ating buhay Kristiyano? Hindi. Nakatala sa Biblia na nagsalita ang Diyos ng maraming beses sa pamamagitan ng mga pangitain. Ang mga halimbawa ay sina Jose na anak ni Jacob, si Jose na asawa ni Maria Solomon, Isaias, Ezekiel, Daniel, Pedro at Pablo. Si Propeta Joel ay nanghula sa pagkakaroon ng mga pangitain at kinumpirma ito ni Apostol Pedro sa mga Gawa Kabanata 2. Mahalagang pansinin ang pagkakaiba sa pagitan ng pangitain at panaginip. Ang pangitain ay ibinibigay kapag ang isang tao ay gising, samantalang ang panaginip ay nangyayari kapag ang isang tao po ay tulog. Sa maraming bahagi ng mundo mukhang ginagamit ng Diyos ang pangitain at panaginip ng mas madalas. Sa mga lugar na kakonti lamang ang nakakarinig ng ebanghelyo o halos walang nangyayaring pangaral ng ebanghelyo at walang mga Biblia ang mga tao, dinadala ng Diyos ang kanyang mensahe ng direkta sa pamamagitan ng panaginip at pangitain. Ito po ay isang ayon sa halimbawa ng Bible sa mga pangitain na ginagamit ng Diyos upang ihayag ang kanyang katotohanan sa mga unang taon ng Kristyanismo. Napakalawak po ng usaping ito. Kung atin pong tatalakayin ay mauubos po ang oras natin. Samantala kung dumarating ang mga pangitain sa iyo, ang the best na gawin mo ay magdasal sa Panginoon. Kung masama ang nararamdaman mong pangitain ay humingi ka ng tulong sa Kanya at humiling na iligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family YouTube channel. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe. Salamat din po sa mga listeners natin sa Spotify. And again, paalala, no re-uploading of our audio. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories.